Hi guys, it's me, Shaq Prof, and welcome back sa ating basic Java tutorial series. Ang lesson natin for today is all about OR, operator. So ano pinaantay natin? Let's go! Okay, so ang lesson nga natin for today is all about the OR operator. So ano nga ba si OR operator? Well, si OR operator, siya naman yung kabaliktaran ng AND operator na napanood nyo kanina. Kung hindi nyo pa napapanood yung sa AND operator, ayan siya. Ayan. So, yung link nasa description din naman. So, yun. Anyways, so si AND operator, again, siya yung kabaliktaran ni AND, wherein kung si AND is dapat parehas na true yung sinecheck mong condition. Dito naman kay OR, since by the word itself, OR, ibig sabihin either doon sa dalawa kung true ba or false. And kung si AND is kailangan dalawa yung true para mag-true yung buong condition, si OR naman is kahit isang true lang, magiging true na siya talaga. Hindi naman true talaga, pero magiging true yung pinaka-condition. Okay? So, visually, tulad nung sa kaninang tulad nung dun sa AND operator, example is yung sa teacher nyo ulit. Wherein, pag sinabi ng teacher nyo naman na assignment kayo for tomorrow, na kailangan magdala daw kayo ng lapis o, which is yung Tagalog ng or, lapis o papel. So, either doon sa dalawa yung dadalin mo. So, kung may lapis ka, makakapasok ka. Kung may papel ka naman, makakapasok ka. And kung parehas na meron ka naman, okay lang. Kasi again, pag either lang naman sa kanila na may true, okay lang. Kasi magiging true yun. Okay. Hindi katulad nung sa end, di ba, na pag sinabi sa'yo ng teacher mo na kailangan magdadala kayo ng lapis at papel. So, ibig sabihin, kailangan parehas yun meron kang dala. Ibig sabihin, parehas yun dapat true. Unlike sa OR, okay lang kahit isa doon yung madala mo. Wag lang yung wala. Kasi kung wala, parehas false yun. Again, false yung magiging output ng condition. So, yun. Since okay na yung sa visual, ngayon, dito na tayo sa programming or sa code. Same pa rin, ito pa rin yung last na naging, yung last na code natin. And ito rin yung last na napakita ko sa inyo. Okay, sa numbering. And again, sabi ko nga sa inyo, kung napanood nyo na yung sa AND operator, kahit ano pong operator nandiyan dyan, okay lang. And pwede rin siyang gamitin, or pwede rin gamitin yung OR operator sa ganitong style, which is yung nested condition nga, or nested operator, or kung ano naman yung tawag doon. Pero ang tawag ko kasi dito is nested condition. Para sa akin lang to. So kung may talagang tawag sa kanya, comment nyo na lang para at least nasa same page tayo. Anyway, so sige, tanggalin muna natin to. Itong nested na condition na to. And ibalik natin yung example natin kanina, which is yung pencil and paper. So, pwede ka daw magdala, or kailangan mo daw magdala ng either lapis. Tapos, yung OR condition naman natin is, kung alam nyo po itong backslash, ayan, hold nyo yung shift, tapos pilitin nyo yung backslash, ayan, dalawa rin, okay? Yung end, which is yung end na symbol talaga, sa OR naman ganito. Okay? So, ayan. So, either magdadala ka daw ng lapis or papel. So, kung napapansin nyo, dito sa variable natin, yung pencil, yung true. So, meaning meron kang dalang lapis. Pero wala kang dalang papel. Pero since or yung gamit mo, yung output niyan is true. Kasi itong condition magiging true pa din kasi meron kang isang true na variable. Pero kung parehas yan, false, syempre, false yung magiging output. Tapos, dito rin, pagkabila naman, so yung paper naman, yung meron kang dala, and or pa rin yung gamit mo, still, magiging true pa din niya. Kasi again, sa or. Sa end lang yung kailangan parehas true. So ngayon, gamitin natin yung sa integer naman. Control Z na lang natin. Andun na lang natin. Dahil tamad tayo. Ayan. So, okay. So sige, sa nested tayo agad. So, nasabi ko nga sa inyo na pwede natin pagsama-samahin yung mga condition using yung parameter condition. Yun na lang itawag natin sa kanya. So, for short, itong isang parameter na to or condition na to, ito yung magkakasama. Tapos, ang gagawin natin, i-or condition natin siya. Kung mapansin nyo, kung naalala nyo, itong condition natin na to is false to. Bakit? Kasi, dito pa lang sa part na to, nag-false na siya. Paano nag-false siya? Kasi 'di ba end to at kailangan sa end dalawang true. Itong condition na to is true. Pero ito false to. So for short, itong isang condition na to is false. Now, again since end siya, 'di ba? Since false na to, ibig sabihin, ito hindi mo na kailangan basahin. Kasi again, kailangan sa end dalawang true. Ngayon palitan natin to. Gawin nating or. Then ito gawin din nating
syempre, or. And again, sabi ko nga sa inyo, kahit ano, baliktarin nyo, kayo bahala. Gusto nyo, ito yung or, tapos ito yung and, kayo bahala. Again, depende ulit sa logic na ginagawa nyo or sa project na ginagawa nyo. Ngayon, pag binasa natin to, is since or na operator na to, okay, again, isang true lang, magiging true na yung output. Ngayon, kung kanina, since end yung gamit natin at meron tayong isang false, nag-false siya. Ngayon, true na siya. Bakit? Kasi, kung ito, magpa-false to, okay lang. Bakit? Kasi dito, if ever lang kasi alam ko, kasi ito ay false. False to. Bakit to naging false? Ito kasi, itong isang buong to is true. Kasi true na yung 5 is greater than sa 3 and yung 4 is less than sa 5. Pero dito, yung 5 is less than sa 3, false to. So meaning, itong isang buong to, false to. Diba? Ngayon, sa kabila naman, yung 5 is greater than sa 2. True or false? True to, syempre. Kahit wag mo na basahin to, okay lang kasi naka-or naman tayo. And nag-true naman na to. So meaning, itong isang buong condition na to, yung magkakasama lang sa parameter, true na yan. And since or yung gamit natin to check the whole condition, kahit di mo na to basahin, okay lang kasi nag-true naman na to. And again, sa or, one true is equivalent to the whole output na magiging true. Kaya, ang output natin is true. And again, tulad nga ng sinabi ko sa inyo nung AND operator, pwede pong magkaroon ng madaming nested yan. Pero again, depende nga sa logic nyo. Pero minsan, ano nyo pa rin, check nyo pa rin sa optimization kasi napakahalaga na. So, yun, another speed run na naman. Diba? Pero again, yun lang naman kasi talaga siya. Huwag niya pahirapan yung sarili niyo, tagalugan nyo. Tapos i-align nyo sa real life example na yun nga. Diba? Pag inutusan ka ng nanay mo, na, bili ka nga ng toyo at suka. Hindi naman pwedeng bumili ka lang ng toyo. Hindi naman pa pwedeng bumili ka lang ng suka. Diba? Kasi ang hinahanap ng nanay mo is yung toyo at suka. Diba? Pero kung sinabi niya, na bumili ka ng toyo or suka, so either yung isa doon yung mabili mo, okay lang. Kasi pinapili ka lang naman niya ng condition. Pinapili ka lang naman niya kung ano yung pwede mong possible na bilhin doon. Pero kung wala ka nabili doon, ibig sabihin, bawal kang umuwi. Ganun yung ibig sabihin. So yun lang, if ever na may mga questions kayo, ask lang kayo, comment lang kayo dyan. So yun, thank you guys for watching. And again, ulitin ko lang, tulad na sinasabi ko palagi, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo dahil mahirap na yung programming. Hanap kayo ng way para mapadali yung pagkakaintindi niyo sa kanya. So yun lang, thank you and bye-bye!